Isa meron kasi lumabas yung may tumawag. Boss, ayoko maniwala doon. Parang nakikipagbulahan lang yun. Sabi niya gano'n. Oo. Diba? So, ang problema kasi sa TV show, hina-hype. Di ba? Yung may gusto silang anggulo, pinipilit nila yung anggulo ng show. Hindi yung anggulo ng research person. Kaya, hindi convincing eh. Anyway. Saan mo may... okay. Tsaka ang bilis. Oo. Sila limited sila sa running time. Unlike sa atin, walang limit. Sabi ko ito yung lechon. Nandun. Mag-lechon later. Nahuli din, nag-good na din dito. Sa lechon din, hindi pinuntahan. Si sino yan? Vlogger na food. Vloggers na food. Food naman sila. Mamaya masarap to ito. Promise yan. Masarap to. Ano yan, kasi yung timpla lang namin, yung basic lang, salt, pepper, tapos garlic lang. Para talagang malasahan yung meat. Para malasahan mo. Introduce natin ulit si Paulo Orbe ng Villa Orbe Farms. Hello! We're back! We're back! At overwhelming din yung ating first collaboration. Oo, maganda kaya yun. Maganda yun. So far, so good. Yeah, so ito yan. Dyan pa rin yung crabs. Ano tayo ng, kung may konting update, sir, no? But primarily, ang purpose natin ay yun. Yung Kurubuta lechon. Ayan. Kasi nung huling pumunta tayo dito, maulan. Kaya hindi tayo nakaikot ng maayos. So this time, buti na lang, maganda yung panahon. So, matututukan natin talaga. Sure. Sige. Ayan. Pero si Paulo hindi dumating. Hindi dumating doon sa Grand Meet and Greet. Nalasing nga kasi ako. Gising ako noon, nakabihis na ako. Tapos hindi nga ako makapag-drive. Hindi makapag-drive doon. QC. Ayan. Okay, so siguro tignan muna natin. Sige, tingnan mo muna itong Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Sige, pwede na yan. After nung foot bath dun sa yung baboy later. Ang ganda ng lago ng ng dragon fruit mo. Malago. Huwag mo kasi iba bini-baby. Ito. Wala. Medyo maano lang ngayon yung malangaw ha. Oo. Dahil yung dun sa abono. Chicken manure. Oo. Food bath. Doon. Nagugas ka ng kamay? Ito na. Marami ka ma-order ngayon. Today, wala. Bukas. Okay. Kaya maganda-ganda din yun. So, ito yung maglilitsyon po tayo. Later. Ayan. Ito tsaka to. Ayan. Okay. Ito pa isa. Ilang months ng mga to, Paulo? 4. So these are 4 months. Malaki rin, ha? Malaki. Mga 50 kilos na 4. Turning 5. And then ready for lechon na to? No, this is not for lechon. For breeding to? For breeding and for choice cuts na yan. Choice cuts. Oo. Kasi nagkaroon kami ng client lately na gusto niya mag-choice cut. So, nagtabi kami ng 4 na purebred na Kurobota para for choice. Kasi naantay lang namin mag 90 kilos lang to eh. Pag na 90 kilos, diretso na sa slaughterhouse yan. Yan, pogi natin yan. Ganda. Hindi wrong. Ayan, may ear tag numbers pa. So,
Yung pang pure cuts mo, halos pang breeding din ang quality. Yes. Dapat talaga. Hindi ba sayang? Well, Yung pure cuts mo lang yung Well, wala pang-breeding. naman tayong, I have no choice kasi dahil pag walang bumili ng for breeder, I have to i-divert natin yung ano tawag dito, yung source natin. Oo. Kasi pag walang bumili, lalaki sa akin, sayang pakain lang ako ng pakain. Mm. Di might as well i-ano na lang natin, i-choice cuts Ma-dispose na lang pa rin, natin. no? No? So Supermarket, okay to. yung ano mo, client mo? No, parang Specialty store, ganyan. per specialty store sa Rockwell. High-end. Sa Rockwell. Isa pa lang yun. Tapos meron wino-workout na isang hotel, dalawa. So hopefully mag-close. So ayan sila. So Ayan. these are four. Ito pang ano yan, pang choice cuts natin to. So regular yung breeding process mo? Yes, regular yung breeding process namin. Ngayon, yung ginagawa namin is dahil sobrang laki ng bore ko, ginagamitan na lang namin siya ng AI. AI na. AI na kami sa lahat ng mga inahin namin dahil nga sobrang laki ng bore namin eh. Kasi US lang yun, galing US yun eh. Yeah. So mga 350 kilos, 400, ganun. I think. Paulo, describe mo naman, okay, given this, itong magandang baboy na to. So these are Kurobota pigs or the tinatawag na Berkshire. Okay, yung Berkshire, Berkshire. nag-originate siya from England. Okay. So it was brought to Japan as a gift dun sa, I think it's an emperor. So ngayon, ang kagandahan sa kanya, very flavorful yung meat. Yeah. Ito yung marbling, Yes. ganyan. Oo. It's tender. Tapos, manipis yung taba niya. It's even. Even yung tabain yung meat niya. So, mas ma-appreciate mo siya when yung pagkaluto mo is yung light lang. Kasi pag too much spices or too much na pampalasa, you'll not Ma-overpower appreciate. siya. Hindi mo ma-appreciate yung meat quality nung Kurobota. Ang mapapansin mo lang sa kanya, if ganun ang nangyari, is malambot lang talaga siya. So you cannot taste it. Later, yung lechon, yeah. light lang So, sobrang light lang yan. Light lang yun. Salt, pepper, tanglad, garlic. Goods tayo dun. So, ito. So, in terms of yung body conformation, paano mo siya nasabi na poging-pogi ito? Actually, ang number one, ang Kurobota kasi, as you can see, meron siyang parang medyas. Ayan, yung white dun sa paa. Sa paa. Parang medyas. Dapat ganyan talaga siya. Oh, I see. Ngayon, next naman is yung may parang white spot din siya sa Dito face. sa parang, sa face. face. Oo, Face, sa face. oo. Oo. So, that's the mark ng mga Berkshire. Kasi yung Kurobota, Japanese term lang, yung Kuro means black. Yes. Oo. Then the Bota is pig. Is pig. Yes. Kaya black pig. Kaya black pig sa kanila yun. So, ngayon, may mga bumibili sa amin nito ng mga pure Berkshire kasi they want to upgrade their native pigs. Yes. Kasi yung native pigs natin dito sa Pinas, maliit eh. Ang tagal lumaki. Like 7 months, 6 months, ang tagal. Versus dito na pag krinos nila, 2 to 3 months time, lechonin size na eh. So, hindi ka maghihintay ng ganong katagal. Kasi yung cost and labor eh. Yeah. Di ba? Mas nakakapagod. Ngayon, ito, mabilis. Kasi 2 months. Ito, 2 months. I think 2 months to. Oh. 2 months tong mga to. Ayan. Hindi mo pa napipilian yan. Hindi pa napipilian yan. So, inaantay pa namin mga 75 days din tsaka namin pipilian yan. Ito naman, Dito, oh. same din. Mapapansin mo yung sa kanila, yung ears nila, malaki, tapos pointed. Naka-pointed. Pointed, number 1. Tapos yung balikat nila. So, yung parang broad shoulder. Para silang Gundam. So, yun yung palatandaan natin sa kanila. For this, kahit itong ganito kaliliit. Tapos yung mapapansin mo yung nguso nila, very short, yung snout. Snout yung short, yung ano nila, yung nguso. So, yan yung mga traits nila. Doon makikita natin. So, this is 100%, no? Yes, 100% yan. Berkshire. Oo. 100% Berkshire yan. Yung dito, may nakamix lang kasi yung iba for lechon eh. For lechon. Yung halimbawa, yung gustong bumili nung not the purebred, tapos meron kami nung parang tawag dito, yung pangmasa. So,
Pero mga next year, wala na lahat yan. Puro ano na. So, ito, hindi pa napipilian to. Pero isang mother to. No, iba yan. Dalawa yan. Iba na to. Oo. Kasi meron ditong F-series dito eh. Oo nga, mataba nga for 2 months. Mataba for 2 months yan. Malaki for 2 months. Pansinin mo. Yung mga purebred dyan, yun yung may mga white. Yung may white. Ito puro black. Well, hindi yan. Hindi. Kasi meron ako ditong Crino sa Iberico. May Iberico kasi ako. So, dahil wala siyang male, so ito yung mga yun. Yung Berkshire Cross sa Iberico. So, ito yung mga all black yun. Yung Iberico, saan naman galing na ano yan? Actually, Iberico came from Spain. Pero yung sa akin, gift kasi yun sa atin. Bigay yun. So, pinapahanapan ng lalaki. Walang makuha ng lalaki dito sa Pinas pa eh. Ito. So, ito naman. Ito si Romualdez. Si Romualdez. Teka, kukuha ko. Ayan. Yan. Yan yung one of our main guys. Oh. Diba? Ilang Pansinin kilos mo to? yun, pansinin mo yung mukha niya. Oh. Yung uso, maiksi. Pointed yung ears. Yeah. Diba? Yan siya. So, teka, kuha tayo ng food. Iba mukha ni Romualdez. Romualdez. Matatawa ka sa mga pangalan dito ngayon. Yun. Diba? Laki. Ilang kilos yan? I think about 300 na yan. 300. Ang gulang nito, age. Kung hindi ako nagkakamali, 14 or 16 months. Okay. 14, 16, ano lang yan, 1 year and 2 months, 4 months. Yan. Diba? So, next naman, ito yung mga bago naming for ano na to, mga magiging inahin namin. So, ito yung tinatawag na yung Berkshire na yung new generation ng Berkshire. Okay. Itong dalawang to. Kasi mapapansin mo yung iba yung yung old generation versus the new generation. Anong difference? Ito medyo mahaba siya. Kasi hindi siya curly, hindi parang kuba. Okay? So pahaba siya. So, bakit nagkaroon ng new generation? Well, kasi yung nasa US kasi when they breed, parang nawala na yung yung parang nag-i-improve sila ng line. So may lumalabas na ganyan. So I don't understand also na yung kung bakit silang merong old and new. Where nung binili namin siya, yung sabi these are the new generations na daw ng Berkshire. So ito, lilipat na to anytime soon dun sa ipitan natin. Ay, mabait yan. Diba? Laki, no? Ito mga 6 months, 6 or 7 months. So, hindi pa nanganak to? Hindi pa. First time pa lang? Wala pa yan. Mas mahaba siya, no? Yun yung sinasabi ko, mahaba siya. Tsaka hindi siya na-curl. Oo. Hindi nakaganyan. Ayun. So, ito naman, yung pinaka-star namin, si Digong. Ito si Digong. Okay, laki. The biggest one. Yan yung pinakamalaki na. Digong! Ay, nakatali pala. So, siya pinakamalaki namin. Isipin mo, kaya hindi kami call this? Nag-natural mating. Sa sobrang laki na hindi na kaya inahin. So, pinag-aralan mo yung pag-collect ng semen, pag-process? Yung mga tao ko, pina-enroll ko sila sa ITCPH. So, doon sa ITCPH, nag-stay sila ng 1 week para aralin kung paano i-process yung semen. Kasi we also sell semen here. Now? So, binibenta namin siya 2,500 per dose. Magandang business din. Maganda. Kasi nakatambay lang naman to eh. E di may pang-feeds na siya. Di ba? So, yun yung, madami naman kumuha sa amin. Usually, yung mga native backyard breeders, gano'n, yung nag-i-improve ng line. Mag-upgrade. So, yun yung ginagawa namin dito. Laki. Malaki yan. Nawala lang, namatay yung isa ko, yung si Basti. Sayang. sayang. Normally, ang ang feeding mo, ano yung composition ng feeding mo? Feeding. Actually, yung feeding namin,
Dun sa mga breeders ko, Oh. gamit namin commercial feeds. Commercial feeds Oo. talaga. Pero pag Specifically for ano, for them. para doon sa Gestating mga mothers ganyan. Oo. Pagka nagpapadeda, lactating binibigay namin. Lactating. Oo. Pero we feed here, hindi yung ano lang yung ordinary feeds, premium feeds kami dito. Kasi yung tawag dito, nakakaya doon sa kliyente. Mm. Ang mahal-mahal ng benta mo, tapos putyo-putyo yung papakain mo. Mm. Di ba? So, yun yung pakain namin. So, by stage siya. So, we start ng pre-starter, then starter, grower 1, grower 2, then gestating. Last na yun sa amin yung gestating. That's for the breeders. Lahat yan, commercial feeds. Oh, all through. commercial. Malaki ang expense ko naman ta. Thank you, Doc Okay. Vic. Doc Vic. Doc Vic, VLF Poultry Supply. Siya nagpapangutang sa akin ng feeds eh. So sa Silang Cavite, gusto mo utang kay Doc Vic. Oh, Doc Vic baka naman. Sige, Doc Pwede ka Vic. naming pasyalan. So here, Okay. ito yung mga breeders namin. Ito si Miriam. Ito yung ano ko, favorite ko to eh. Di ba tingnan mo kung kaya ni Digong ba yan? Favorite din ni Buddy yan. Si Miriam. Yan yung Iberico namin. Mm. Ayan. Yan yung Iberico. Oh, I see. So parang krinos mo siya doon Hindi, sa... yung nandun kanina. Oo. Mm-mm. Si Romualdez dito namin krinos. Oh. Kaya nagkaroon kami ng mga black doon. Okay? Yan yung Iberico. Ito yung pure bird to. Yan. Yan, Miriam. So ayan, tulad nito. Mm. The name, tapos kung ilan yung pakain namin per day. 2.4 kilos? Oh, 2.4. Kasi ano na siya ngayon eh, buntis kasi ngayon to. Okay. So, niro-rotate namin siya. Meron minsan na 1.7 pag hindi buntis. Oh. Tapos 3.3 pagka nanganak na. Oh, I see. Oh, so, ready kami dito. 2.8. So, ngayon, ay, hala, magalit si ano. So, 2.4 kilos siya per day. Ba, nakita mo umihi? Grabe. Tsaka, nakita mo may amoy. Wala naman. Wala amoy, di ba? Mm. Kasi yun yung sinasabi namin, wag mo titipirin. Kasi minsan nasa feeds din eh. Tapos yung linis. Okay. So, ayan, si Mikay. Mikay. Sino to? Oh, ito lang hindi politician. Hindi. Mga ano Si yan eh, Mikay mga lang tao ko hindi na. politician. Hindi. Sino to? Mikmik. Ito si Patches. Ito, bago lang to. Yung isang ano Patches. namin, Patches. Babae lalaki. Babae po, lahat yun nandito. Babae lahat. Opo. Ito, ang favorite mo to, sigurado. I think, ito, sino ba to? Si Delima to. There. Si Delima. Si Delima. So, ayan. Then, sino to? Meron akong favorite dito eh. Ito na. Sino yun? Hindi, dito. Mm. Ito, yun, nandun. Ito pala, ito, nakita ko na. Ito naman, si Lenny. Ito, pure, Si Lenny. pure breed. Pure breed Oh. birth namin. Kaso ang problema sa kanya, ayan, tingnan mo, ang payat niya ngayon, no? Oh. Kasi kakaanak lang niya eh. Ah. So, bagsak yung katawan niya ngayon. So, kinokondisyon ulit namin siya. Tsaka ito si Bunso. Kasi Bunso. siya yung Bunso, ang tawag namin dyan eh, no? Pure breed din yan. Pero laki niya, ha? Laki yan, malaki yan. Oo. Di ba? So, walang amoy, di ba? So yung feeding mo, 100% ka commercial feeds Opo. na premium. Opo. Lahat ng baboy mo ganun. Oo, lahat ng baboy ko. Siguro expense ko sa isang buwan. Minimum ko 70. 1,000. Minimum ko 70. Kaya? Premium kinukuha. Kaya ilabas? Kaya. Kaya ilabas. Kaya labas. Kasi sa lechon pa lang, mahal lechon namin. Oo. Lechon namin, 18,000 lechon namin. Ilang kilos yan? 18 mo? Well, garanti naman kami magbigay ng ano, hindi kami nagtitipid dun sa, you get what you pay for. Okay. Oh, hindi namin titipirin. Kung halimbawa, nag-order siya ng family size na maliit, Mm. tapos, wala kami available, minsan nabibigay namin yung Tumataas. So, okay lang. Kaya minsan natutuwa naman yung kliyente na, sir, ang laki naman nito. Sabi ko, wala po kami maliit eh. Mm. Tapos mamaya, sila naman mahihiya, mag-a-add naman sila ng bahagya. Di ba?
Ano yung mga cultural management mo? Okay, aside from feeding, ano yung mga importante na Actually, number 1 dito, biosecurity. biosecurity? Oh, di ba? Yan na talaga. Oh. Yan yung bagong... Yan yung sinasabi ko sa'yo. Di ba, before Oo. kayo pumunta dito, sinabi ko naman tinanong ko kung galing ba kayo sa ibang farm Yes, or yes, hindi. yes. So, swerte nga kayo, nakapasok kayo. Which is dapat hindi. Oo. So, ngayon, number 1, biosecurity. Hindi kami nagpapapasok dito. Mm. Kahit sino. So, kung galing ka sa ibang farm or, halimbawa, nagpunta kang palengke, Mm. hanggang dun ka lang. Kaya yung mga tao ko, pag namalengke yan, Mm-mm. maliligo muna yan dun sa harap bago pumunta dito sa likod. Safe. Ilang araw na tayo hindi kumain ng baboy. Yeah. Hindi naman. Actually, yung ibang kasing galing palengke, hindi mo rin Galing kasi palengke, masabi. oo. Dito naman, tsaka maingat naman kami dahil yun, si Doc Vic, ang tawag dito, si Doc Camilo, diba, yung mga nagga-guide naman sa atin dito. Mm-mm. So, in terms of protocol for biosecurity, ano yung mga kailangan masunod? Hindi, number 1, of course, yung wash your hands. Okay, yung kanina, Oo. nagugas tayo, Foot bath. foot bath. Oo. So, foot bath, of course, yung pangalawa, yung hindi kami nagpapapasok. From people from other farm. Yeah. So, pag pick up sila, hanggang gate lang Hanggang sila. gate lang. Hanggang gate lang So, kayo. kayong magdadala ng baboy Oo, doon sa gate. kami na magdadala. Parang gagawin, sige, video call mo ko para makapili ka. Ah, Before kasi, hanggang dyan. Okay. Nung nagkaroon ng ASF ngayon, so nagigpit kami. Hanggang gate ka lang. 'Di ba? Or dadalhin doon, sige, halimbawa magdadala kami ng 3, pilian mo to. O din na-expose na yung 3. Okay lang 'yun. Okay lang ma-expose yung 3. Okay lang kami ma-expose yun. Kasi mangyayari doon, ika-quarantine siya doon sa harap. Andun na. Oo. Oo. Pero hanggat maaring ginagawa namin, pagkapili, through video, tsaka namin Saka ilalabas. Kaya kami may ear tag. Oo. Pansinin mo yung... Para kung ano yung ipapakita mo yung ear tag niya. Yes, yung number. Oo. Tsaka malalaman mo na kagad sa amin kung male or female. Depende sa side ng ear tag eh. So, pag kanan yung ear tag mo, babae. Okay. Pag kaliwa, lalaki. Kasi Lalaki. nangangaliwa daw. Sabi ng mga tao ko. Sabi nila. Sabi nila yun. So, ito, maganda naman. Maganda So, siya. kumusta? Itong protocol mo for biosecurity, is this the standard or... May mas mahigpit sa amin. May mas mahigpit Mas may pa. mahigpit pa. Hindi Okay. naman kasi ako ganung kalaking farm. Oo. Na, tsaka iilan lang naman yung baboy ko. Hindi tulad ng iba na 300, 400. Sound level. Oo. Mga ganun. Hindi naman ang maalis go. Oo. Ay, meron ako dyan. Si Alice tsaka si Sheila pala yun. Andyan, andyan? Yung dalawang bagong dating, yung kinikwento ko. Si Alice nga pala, si Sheila yun. Galing Indonesia. yung new gen. Okay. Yung new gen. New gen. Hindi ko din alam kung saan nila nakuha yun. Kasi galing kay AJC Diamond eh. Mhm. Mm. Ito favorite ko. Maganda magbato to. Tsaka madami. Si Ilan Miriam. siya mga anak? Last na anak niya, 16. Wow. 16, pero ginagawa namin yung pagpapadede namin by batch. Half-half. 3 by 3s. Ay, so, i-divide namin by 3. Okay. Para lahat makadede. Kasi hindi pantay-pantay. Lagi may malakas eh. Mm-mm. Lagi mayroong hindi. Kaya mapapansin mo, nandito pa ba yan? Ayun! Doon natutulog yung tao ko. Ayun, oh. Di ba may parang higaan doon? Ayun, sa taas. Binabantayan niya talaga. Diyan siya. Puyat yun. Hindi. Every... Puyat talaga yun. Hindi kasi, mabait, galante naman kami dito kasi Okay. pag kada benta ng isang bake, may 500 pesos siya. Parang bonus niya. Bukod Per pa yung... bake? Per bake pa yun ha. Bukod Bukod pa sa yung sweldo. 1,000 pesos niya na for the first... Ay, sa 1 week na walang mamamatay. Pag walang namatay, may extra 1,000 pa siya. Pag may namatay, walang 1,000. Para tutukan niya maigi. So, ganun yung binibigay namin doon. Kaya bukod doon sa... Kaya yung sahod naman, tama lang. Pero mas hindi na nila napapansin yung sahod kasi ang pinapansin na nila ngayon. Yung mga incentives. Incentive, malaki. Yung 500 per big pa yun eh. So, yung pagpapadede mo na dinivide mo into 3 batches, Oo. pag salang mo, ilang minutes yun doon sa mother siya bago ka magpalit ng another batch? Hindi. Dede. Pag huminto yung first batch, second batch, kailangan tumagilid yung Yung nanay. nanay para yung sa babang dede naman. Kusa yun. Kusa ng Oo, mother yun. Hindi, gagalawin mo. Of course. Okay. 'Di ba? Oh, I Tapos see. ano tawag dito? Then ano 'yun? Sa yung pangatlo ulit. 'Di ba?
Tapos ilang hours bago sila babalik para dumede ulit. Well, parang, ang napapansin ko, parang 2 to 3 hours eh. Mayat maya din eh. Parang aso. Grabe. Oo. Sobra yung bantay nun. Sobra talaga yung bantay nun, yung first 7 days nun. Tsaka, Yung first 7 days. meron kasing inahin kasi na hindi marunong magpadede. I mean, yung matapang, kaya kailangan ina-assist pa. Oh, I see. Oo. So, yung crucial is the first 7 days. After For that, for us, the crucial first 7, kasi minsan naiipit. Kahit may ipit din na naiipit. 'Di ba? Tapos yung kung hindi makadede kasi may bully. bully Na kapatid. Kapatid. Oo. Okay. So hindi siya makadede. Sobrang liit. Yun yung mga ano tawag dito. Iniingatan namin. Oo. Sayang eh. Tulad yun, kanina may namatay kanina. Kasi late kasi sila, pinagalitan ko nga sila dun eh. Nakita ko, nagsabog ng pagkain doon sa sahig. Pinupupuan yung sahig. Tinamad na naman. Meron kaming pakainan eh. Ano talaga. Diba? Nakita ko, buti dumaan ako. Kasi bihira na ako pumunta dito dahil minsan nasa labas ako eh. So hindi nila ako pinapapasok dito. So yun yung ano natin. Then, ayun, lechon. Maganda yung lechon ngayon, they're Burmans. Burmans. So ano to, sold out na yung stocks mo until December? Well, may mga reservations na kami kasi we only do a maximum of 4 per day. Wow. 4 per day. Ano ang stocks mo nun? Well, yung may reservations na kami for the 24, 25, 31, and 1. So, tagpo 4 lang kami kasi yung hirap magluto. Hirap magluto. Hindi, may kawawa yung tao. So, tsaka yung quality. Pagka nabulunan kasi yung mga tao ko, minsan may ugali na biglang naiinis-inis, nagmumuryot-muryot pa. Eh, di sabi, sige, apat na lang tayo kaysa magkasira-sira pa tayo. Oo. Yung management na lang. So, sorry kung hindi ka nakakuha. Kung nakakuha, hindi happy. Hindi naman kami kasi after dun sa dun sa sales. Paramihan. Oo. Yung quality pa din kami, yung mapoproduce namin quality. Even yung yung breeder stocks namin. So ilan lahat yung yung sow mo? Kali Yung mother, ilan lahat? 14. 14. 14. How many times mga anak yan in a year? So that's around every 114 days. Yung panganganak nila. So from parang 3 day times. 0, no, 2 lang. 2 lang. 2 lang. Pero yung computation nila, sabi mo, 2.3, 2 point something, ganun. Kung i-count mo per day. Okay. Pero the usual yan, 2 kasi nagpapahinga kami ng ng inahin. Para sa recovery. Recovery tulad ng isa kakawala, lang. So, Tapos average of how many ay, biik? maganda yung sa amin dito kasi yung minimum namin dito is almost 9. 9 yung minimum. Kaya hindi din lugi. Kasi magkaroon ka ng 5 pababa, lugi ka na. So 9 times 2 yon. Kasi twice a year. Oo. So 18. Oo. 18 times ilan yung sow mo kanina? 14. 14. So 18 times 14. Yun yung production mo per year. Hindi. Na biik. Hindi, 18 times tama. It's 18 for 14. 18 Tama. Hindi, tama ba? 14 times, pagpalagay natin 10, that's 140. Sa first cycle. So, 140, may kami 280 in a year. 280 in a year. Assuming na 10 piglets per sow. Per sow, yes. Oo. And then, ilang percent dyan ang lechon, ilang percent dyan ang for breeding? Hindi. Pinipili namin sila, depende dun sa sitwasyon and depende dun sa buyers. Yung piglets namin, we sell them, yung pure breed of course, minimum namin is 35. 35. 35,000 first 10 Per- kilos. Yes, first 10 kilos. Wow, yung first 10 kilos Oo, niya. tapos So, yung- pag lumaki pa siya, mas That's mahal another 800 per kilo. siya. Oh. Oo, 35 kami. But normally, yung bumibili for breeder, ilang kilos yung kinukuha nila? Minsan, gusto nila yung maaga pa lang dahil mura pa eh. 35 pa lang. Para makatipid. Meron dito. But kita mo na yung confirmation nun? Kita na 25 namin. kilos, Oo, kasi dun kita sa mo first na. 10 kilos, makikita mo na yun eh. Oh. Makikita mo na dun sa first 10 kilos. Oo. So, hindi lang ako makapaghawak kasi ng big kasi ngayon dahil vaccine. Yeah. But normally, yung pag nag-set aside ka na for breeding, Actually- more or less, ilang percent yung pupunta sa breeding and prime cuts Okay. versus doon sa puntang lechon? Yun yung sinasabi ko na depende sa sitwasyon. Halimbawa, mas madaming breeder ngayon. Kasi yung prime cuts, tsaka yung for breeders, Oo. halos parehas lang yan. Yung pagpili namin. Okay. Yung sa lechon naman, pinipili lang naman namin. Halimbawa, yung
Minsan may time na nagkaroon ng hernia. Yeah. So automatic lechon Automatic na yan. lechon na yan. Hindi ko na papalaki yun dahil lumalaki yun eh. So Mm. bakit ko siya papaabutin na lumaki tapos para for prime cut lang? Lumalaki yung hernia. Yeah. Number 1 yun. Number 2, yung may mapapansin ka kasi dyan yung bansutin. Mga bansutin talaga. Mga bansutin pang lechon na yun, automatic. mga na slow yun. growers. Tapo na yan. So pinipili namin yung mabilis lumaki. Para mabilis siyang tsaka yung mabilis mag-gain ng weight. The more the faster it reaches 90 kilos, favorable para sa amin. Kasi pwede na namin ipa-choice cuts yun. Actually, kaka-start lang namin nung choice cuts lang naman. I think nung unang nag-usap tayo, wala pa yata yung Wala choice cuts pa. mo, no? Kasi lately lang kami nagkaroon ng contract sa Manila o sa Rockwell patungkol doon sa choice cuts. So, ngayon, ayan, ni-reserve na namin yung mga 4 choice cuts namin. Dito sa herd mo, ilang percent yung retain mo naman para gawin mong sarili mong breeder ulit? Well, yung sa akin dito, hanggat maganda pa yung napoproduce mo, good ka pa Stay. sa amin, stay ka pa. Ilang anakan yun? Well, yung pinaka, ko dito, pang 4 pa lang. Fourth pa lang. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.